Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening to each and everyone, especially to you, ma'am. Good evening. My name is Asria M. Makalay. Today, I will discuss about science education in the Philippines. So, the concept of science is education. Science is education focused on teaching, learning, and understanding science. So, si science education daw ay nakapokus lamang sa pagtuturo ng kaalaman or pag-iintindi sa science. Teaching science is involved to developing ways on how to effectively teach science. So, ang pagtuturo daw ng science ay nai-involve lamang siya sa kung paano i-develop yung mga paraan para maging epektibo yung pagtuturo ng pagtuturo sa science. So, this means exploring the pedagogical theories and models in helping to teachers teach and scientific concept and the process of effectively. So, ang bahaging ito ay binibigyan din yung kahalagahan ng pedagogy. Ito yung mga paraan sa pagtuturo ng science. So, ang paggawa ng science is kawili-wili para sa mag-aaral. So, ang layunin nito ay upang maunawaan at mahalin ng estudyante ang science. So, ito yung naglalayong ipakita na ang edukasyon science education ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral ng mga katotohanan at prinsipyo, kundi pati na yung kung paano ito epektibo o kawili-wiling may tuturo at matutunan. So, ang larawan ng estudyante na nakikinig sa guro at larawan ni Albert Einstein na may nakasulat, "Please listen to science." Ito yung nagbibigay diin sa kahalagahan na pagkikinig o pagpapahalaga sa science. Some definition of terms: education is the application of pedagogy and body of theoretical and applied research relating to the teaching and learning. Education is ito yung paggamit ng pedagogy na ang prinsipyo at paraan ng pagtuturo. So, para sa pagtuturo at pag-aaral. So, ito yung mga gawain na nagbibigay ng kaalaman o kasanayan. Teaching activities that impact of knowledge and skills. So, ito yung gawain na nagbibigay ng kaalaman o kasanayan. So, pedagogy is the principle of methods of the instruction. Ito naman yung mga prinsipyo at paraan kung paano magtuturo. So, the concept of science education. John Dewey 2001 stressed the importance of utilizing the natural environment to teach a student. According to nature must indeed finish its physical stimuli to provide wealth and meaning to social activities and thinking. It is not surprising therefore that a science education is important. In fact, no. Sabi ni John Dewey 2001 is binibigyan daw diin na ang kahalaga ng paggamit ng natural na kapaligiran o sa pagtuturo ng sa pagtuturo sa estudyante
at kalikasan ay dapat bigyan ng pisikal na stimulo para magkaroon ng kahulugan ang mga social na aktibidad at pag-iisip, kaya mahalaga ang edukasyon sa science. In fact of Marx 1994 offense that the science is going to be one of the most important school subject in the future. So ayun naman po kay Marx is naniniwala siya na ang science ay magiging isa sa pinakamahalagang asignatura sa paaralan or sa hinaharap. So ito ay nagtatalakay sa kahalagahan ng edukasyon sa science. Ayon kay Dawkins of Marx, ito ay binibigyan diin o paggamit ng natural o kaparigilan na inaasahang kahalagan nito sa ating hinaharap. So, importance of science education. Science education is justified by the vast amount of the scientific knowledge developed in this area that the progress of the citizen is a scientific and technological driven world. So, science education to provide the skills knowledge that are necessary for the person to live in the age of science in the development of citizenry will meet the goals of science in the society. So, tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa science. Dahil sa dami ng kaalaman sa scientific at ang ating teknolohiya, is mahalaga na ang edukasyon sa science para mapaganda at ng mga mamamayan sa isang mundo na nakabatay sa science at teknolohiya. So, nagbibigay ito ng mga kasanayan o kaalaman sa atin kailangan para mabuhay sa panahon ng science o teknolohiya at para makabuo ng isang mamamayan na makatugon sa mga layunin ng science sa ating lipunan. Kaya naman kailangan paunlarin ang isang science culture ay isang malaking responsibilidad para sa mga paaralan. So ngayon, i-discuss naman natin yung indigenous science and technology in the Philippines. Introduction. Filipinos, especially during the early times, start to invent tools that will help them to everyday life. They also develop an alternative ideas in exploring various phenomena and explaining the world around them. The system's knowledge is called the indigenous knowledge, which the foundation of indigenous science. So, sinasabi nito na ang Pilipino, lalo na nung unang panahon, so, ay nagsisikap na gumawa ng mga kasangkapan para sa pang-araw-araw nilang buhay at bumuo ng isang alternatibong idea sa pagpapaliwanag ng mga pangyayari sa ating mundo. Sa kanilang paligid, so ang sistemang ito is kaalaman ay ito yung tinatawag na katutubong kaalaman na siyang pundasyon ng katutubong agham ng indigenous science. So, mahalaga ang pag-unlad ang agham, teknolohiya sa Pilipinas, katulad lamang ng mga sinaunang sibilisasyon sa indigenous science. Ang indigenous science is ito yung nagbibigay ng daan sa pag-unlad ng agham at ang ating teknolohiya
bilang isang larangan o magkaroon ng disiplina. So, tumutulong sa pag-unawa sa ito yung tumutulong sa pag-unawa sa kalikasan at sa mga pang-araw-araw pang-araw-araw na buhay. So, tinutulungan nito yung mga tao na maunawaan ang anong nakikita nila sa kanilang kapaligiran o harapin ang hamon sa pang-araw-araw na buhay. So, kinilala ang UNESCO's Declaration of Science the use of scientific in 1999 ang indigenous science bilang isang makasaysayan at mahalagang ambag sa agham at teknolohiya. So, indigenous knowledge system. Ito naman yung indigenous knowledge system. So, ito yung malalim na kaugat. Ito sa pang-araw-araw na buhay ng mga bata na lumalaki sa komunidad na nagsasagawa nito ang mga magulang at matatanda, unang guro. So, ang unang guro ng mga bata ay yung mga magulang. So, naghahatid kaalaman sa kultura. So, ang mag-aaral na ito ay nakaugnay lamang sa kultura at kapaligiran. So, kung ano yung nakikita sa ating kapaligiran, like kwento, tula, at awitin. So, dito naman tayo sa some example of indigenous knowledge are taught and practice the indigenous people. So, ito yung pagtataya o lagay ng panahon at mga paggamit yung kaalaman sa kanilang pagmamasid sa pag-uugali o hayop ng mga celestial body. Ito yung nagpapakita ng kanilang kakayahang mag-adapt dito. So, kung ano yung nakikita nila is ito yung ginagaya nila. So, paggamit ng herbal medicine. So, nagpapakita ito ng kanilang kaalaman sa gamot mula sa mga halaman. Ito yung example of herbal medicine. So, pag-iingat ng pagkain. So, nagpapakita ang kanilang mga pamaraan. So, pananatili ng pagkain. So, ito yung example of food preservation. Ito yung pag-uuri. Ito yung mga ginagamit, katutubong gamit noon. Like poetry and so stone tool. Producing wine and juice. So, halimbawa, pag-uuri ng mga halaman at hayop sa pamilya at grupo batay sa katangian ng isang kultura. So, nagpapakita sila ng kanilang sistematikong pag-uuri ng mga bagay-bagay sa kanilang kapaligiran. So, ang halimbawa nito ay nagpapakita ng malawak na kaalaman at kasanayan ang mga katutubo sa kanilang kapaligiran. And thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.